Welcome home to Underserved Favor Ministry. We are making Jesus, God's love and grace, known to the world. A blessed day, church. Welcome to our online Sunday service. And as we gather today, let's embrace and be reminded of our Abba Father's goodness and unfailing love. Amen? So, to get us started, why don't we prepare our hearts to worship with a prayer? Let us pray. Our most gracious and loving Father, we thank you for this beautiful day that you have given us to gather online and celebrate your love and grace towards us. We are grateful for the lives of our online volunteers who facilitate the service today, and for our pastors whom you use as your mouthpiece so we can get to know you more in our lives. Thank you, Jesus, for the revelation we will receive today from your word, and may we apply it in our lives so we can continue to grow and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So church, let us get ready to praise and worship. It's a beautiful day to come together and celebrate the unfailing love of our Heavenly Father. Today, we focus on the incredible truth that through Jesus, we have been accepted into the family of God as His beloved sons and daughters. As we lift our voices in worship, let us remember we are not just saying songs, we are declaring our identity in Christ. So come on, church, let's praise our loving Father together. Leaving all behind, my weight of shame, leaning on the one who knows my name and look
We have now come to the most important part of our gathering, the communion. Please make sure that your communion elements are ready. Before we partake, let us be reminded that before Jesus was betrayed, he gathered all of his disciples in an upper room, where he took the bread, broke it, gave thanks, and gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which shall be broken for you. Do this as often to remember me." After supper, he took the cup, and again gave thanks, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this as often to remember me." So the bread you are holding right now represents Jesus' body, which was broken for our healing, and the cup represents Jesus' blood, which he willingly shed for the forgiveness of all our sins. So together, let us raise the bread and declare, "Lord Jesus, you are my Savior. Your broken body made me whole. By your stripes, I am healed. From the top of my head to the soles of my feet, I receive this, Jesus. Thank you for loving me. Amen." You may now partake. Let us raise the cup and declare, "Lord Jesus, you are my Savior. Your blood was shed for the forgiveness of all my sins, past, present, and future, so that today we live our life full of favor and righteousness. I receive this, Jesus. Thank you. I love you too. Amen." You may now partake. So we have just partaken of the communion. God bless you always. As we sing this song, let's remind ourselves that we are who He says we are, redeemed, loved, and accepted in the Beloved. Let's lift our voices together and praise Him for His incredible love and grace. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace unstained. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child
child of God. Yes, I am. God, you are always with me, and you are for me. Thank you for choosing me as your beloved child. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. We know that after the worship, you are even more excited to give your tithes and offering. But please be reminded that the giving of tithes and offering comes by a revelation that Jesus is truly alive in our lives. It is an act of faith and a privilege. So please do not feel obliged if you don't have that revelation yet, but be excited because God will reveal it to you in His perfect time. And for those who already have that revelation, and when you act out of faith, then there is nothing that will stop the floodgates of heaven to open as your Father in heaven has prepared everything for you. And if you intend to electronically give your tithes and offering through online fund transfer, please indicate your names in the remark field so that our pastors can personally pray for you. So with this, I invite you to raise your hand, your mobile gadget, or your tithe envelope for a prayer. Our most gracious and heavenly Father, you are indeed a good God. Your most generous ways never run out and never wear out. You give us seed to our bread and much more that we could also be generous in every way, producing within us great praise to you, O God. We rest assured that you will reveal the message of tithing to those who are seeking you in it. Thank you for the privilege to tithe and offer you today, and continue to honor and glorify yourself to our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Thank you, Jesus, for that beautiful praise and worship experience. And of course, we thank Jesus for the privilege to be reminded of His finished work through our communion, and for the overflowing blessings that He has given us that allows us to give through tithes and offering. And church, I know we are all excited for our word today. But before that, we are inviting you to join us in our online communities. We are now in Telegram, so if you're new here and you don't have Telegram yet, please download it and search UFM Community in Telegram's public channel, or simply scan the QR code flash in your screen. All you need to do is subscribe to it. Also, continue supporting our online platforms by sharing our content from both Facebook and YouTube. Do subscribe to our YouTube channel and hit that notification bell so that you will be notified when our videos are uploaded already. See you on our online platforms and catch the word daily and get exclusive links to our videos. Now, church,
Our testimony today comes from another one of our volunteers who shares how the revelation of her righteousness in Christ Jesus has empowered her to believe in the transformation of her loved one. She shares, "My husband started smoking in his early 30s due to work pressure. He thought it would help him unwind and think better. By the time he reached 40, as the saying goes, life begins at 40. For him, it was not the life that God intended for him. When he was diagnosed with cardiomyopathy, with smoking being a significant factor. At first, he was in denial, but eventually he accepted the doctor's advice and quit smoking abruptly. However, 2 years later, he relapsed and his smoking got worse. He was smoking 3 to 4 packs a day, especially when he was dealing with stressful situations and making decisions. And one day, I heard a testimony at the Christian company I work in. One of our leaders who used to be a chain smoker was now smoke-free. I heard that this leader did not quit, but by declaring repeatedly, "I am the righteousness of God through Christ Jesus," the desire to smoke disappeared. I shared this with my husband, but he declined to try it, as I expected. And so, instead of forcing it on my husband, I surrendered it to Jesus. It was my desire to see my husband transform for the good. And entrusting my desires to God, I saw the changes in him. As I constantly enjoyed the life that Jesus gave me, and being transformed myself from my old attitudes, I was able to continue praying and believing for my husband's transformation as well. By God's grace, I noticed my husband slowly becoming more aware of the consequences of his smoking. Well, today, he hasn't completely quit smoking, and yet he has made significant progress. He reduced his smoking from 3 to 4 packs a day to 1 pack a day. Then, 1 pack a week, and now, by God's grace, to smoke just 1 pack a month. Thank you, Jesus. And this journey is truly a milestone, knowing how stubborn he can be. Thank you, Jesus. And this testimony reaffirms the power of trusting in God's word and his plans for us. Psalm 50, verse 15 reminds us, "Call upon me in the day of trouble, I will deliver you, and you shall glorify me." Just as a lifeline is thrown to a person in distress, God's promise is there for us in our times of trouble. All glory to God alone. Thank you, Jesus. Wow, what a powerful testimonies. Beloveds, may this testimony reminds us of the transformative power of Jesus' finished work, where we don't only get to enjoy the benefits of a life in Christ, but also see that power work through our loved ones. Amen? And so, church, why don't we together declare who we are in Christ? I am in Christ, my Savior. I am righteous because of Christ. I am greatly blessed. I am highly favored. I am deeply loved. I am a winner. I am blessed to be a blessing. Lord Jesus, I trust in you. Amen and amen. Church, that's who you are, and more of who you are in Christ coming up. So let's go and enjoy the word. Blessed Sunday, brothers and sisters. Thank you for joining us today in this amazing day of worship and thanksgiving to our God. Andam ka na ba igsuon sa imong revelation? Igsuon, importante nga mahinumduman og timan-an nimo kini. You need faith to receive God's promises. Kinahanglan nimo ang pagtuo aron ka makadawat sa mga saad sa atong buhi nga Dios ug sa iyang mga panalangin. Nganong importante na igsuon? Pero kaning pagtuo nato igsuon, mo ni gitawag og mo justify sa atong Ginoo. Buti pasabot nga kung nituo ka sa buhi nga Dios ug sa iyang pulong, sa iyang mga saad, nituo ka ana og ni expect ka, no? Ni laom ka diha sa Dios, imong gihatagan ang buhi nga Dios og katungod aron nga manglihok og mamuhat diha sa imong kinabuhi. Ug syempre si taning imong gihimo nga bakakon. Kay si taning ang iya biyang gusto nga tagaan kag kahadlok, tagaan kag mga pagduha-duha. So, kung mutuo ka sa Dios nga
palangga ko sa Ginoo og iyag yung buhaton ang iyang gisaad, iyang dunggo ng ako mga pagampo kay buutan kay siya o palangga kay ko niya. Kung kana imong tuuhan igsuon, ang Ginoo makapamalihok, no, makalihok ug makahimo og mga milagro ug mga dagkong butang sa imong kinabuhi. Amen. So ang opposite, kung di ka mo tuo, magduda ka, no, magduha-duha ka, then ang hitabo mas gi tuuhan nimo or gipataas nimo si taning sa iyang tanan mga bakak. Ug syempre, kung kinsa to imong gipataas ug mas gituuhan, mao toy molihok pod sa imong kinabuhi kay mo may imong gitugutan, di ba? So, igsuon bantayunon na siya ha nga ang atong pagtuo kinahanglanon gyud. Gani masabtan nato unya sa atong paghisgot nga kani gyud ang atong pamaagi, no? Walay laing pamaagi igsuon pagtuo. Dili ang uban nga pamaagi pagtuo lang yun, no? So ato nang isgutan karon igsuon kaning pagtuo nga atong gikinahanglan aron nga madawat nato ang tanan mga saad ug mga pasalig ug mga panalangin pabor sa atong buhi nga Dios. Amen. So igsuon unsa man gyud ang pinakaimportante nga butang nga maoy makaaghat sa Ginoo nga paminawon gyud ang imong pagampo, no? Ug tubagon gyud. Unsay tubag? Kato na ang atong sulti kaganina nga pagtuo, faith, no? So kung ana kay pagtuig suon, maminaw gid ang Ginoo, you will get God's attention, and surely by God's grace, no, sa iyang gugma, grasya diha kanimo, iyang tubagon, iyang hatag kanimo sumala sa imong giampo. Gani basahon nato diri sa Hebrews 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that He exists, and He rewards those who earnestly seek Him. Kita nimo na igsoon, without faith, it is impossible to please God. Wow! So, makita nato, masabdan nato dira igsoon, no, nga, kaning pagtuo, mooni ang makapahalipay sa Dios. No? It is impossible to please God without faith. Without faith, no, kaning faith nga, nagtuo ka nga, ang Ginoo, no, sa iyang pulong, sa iyang gisulti, mutuman gyud, no, nga aduna gyud siya gugma, grasya, no, kaluoy diha kanato ug iya tang paminawon ug iyang tubagon ang atong mga pagampo. Kung mutuo ka ana igsuon, mulihok ang Ginoo, no? Kay again it is impossible to please God without faith. So importante gyud ang pagtuo igsuon. Gani sa tinud-anay, faith is a Christian's way of life. Mo gini atong pamaagi. There is no other way. Timanin na igsuon ha. Faith is a Christian's way of life. But ipasabot ana igsuon nga kung gusto yug ka, no, sumala sa pulong sa Dios, mga saad sa buhi nga atong buhi nga Dios, tanan nga giingon niya di sa Bible, kung gusto nimo na ma-enjoy igsuon, kinahanglan kag pagtuo. That is our way of life. Muna man atong pamaagi. There's no other way. Gusto nimo na ma-enjoy, tuo lang ka. Kung di ka mo tuo igsuon, pasensya, no? Kay dili na ang pamaagi sa Ginoo, ang lain nga pamaagi, pagtuo ang pamaagi sa atong buhi nga Dios. Amen? Mao na nga sa Romans chapter 1 verse 17, giingon diri, for in the gospel the righteousness of God is revealed. Gipakita, no, ang pagkamatarong sa Dios, a righteousness that is by faith from first to last. By faith gid nga pagkamatarong, just as it is written, the righteous will live by faith. Kita nimo na igsoon, the righteous will live or shall live by faith. Buti pasabot ana igsoon nga ang matarong nga tawo, no? Ang matarong mo na siya ang gikahimutan sa atong buhi nga Dios, no? So, kung matarong ka kay luwas naman ka ni Kristo, gibayra na imong tanan nga mga sala, then kung mo na nahitabo imo nang gituuhan, then nahimo ka ng matarong, made righteous in Christ. So kung matarong na daw ka igsuon, ang imong pamaagi, ang imong pagkinabuhi by faith, pinaagi sa pagtuo, no? Kay kung dili man ka mutuo nga example, no, giingon sa Bible nga pinaagi sa sakripisyo ug pagpakamatay ni Ginoong Hesukristo didto sa cross, no, ang iyang dugo gihugasan na tanan nimo mga sala. Past, present, future sins, gihugasan tanan, walay nabilin, no? And tungod ana gihimo kang matarong, you are made the righteousness of God in Christ. Matarong ka na diha sa mata sa Dios. Tuuhin na igsuon. Kung di ka mutuo ana, unsay pulos sa kamatuoran nga dili tuuhan? Walay effect, no? Pero kung mutuo ka ana igsuon, mo na imong ikinabuhi. But ipasabot nga
sa atong pagpuyo sa matag adlaw, no? Magpahinumdum ta sa atong kaugalingon, matarong nako diha kang Kristo, I am righteous because of Christ, I am the righteousness of God in Christ. Ug pinaagian na igsuon nga pagpahinumdum nga matarong ka na ug tuuhan nimo balik-balik, di nimo duha-duhaan. Makita nimo nga kana nga kamatuoran madawat ug ma-enjoy nimo sa imong kinabuhi. Kay imo mang gituuhan, no? Kay again, the righteous live by faith. So, ma-enjoy nimo ang pagkamatarong kung ang imong kinabuhi pagtuo. So, naay mga tao igsuon nga di mo tuo or magsigig duha-duha. Now, naay mga tao nga duwa gid dituo, wala gid nay walay mahimong Ginoo ana, no? Dili sila makadawat sa kaluwasan kay wa man gud sila nituo kang Ginoong Jesucristo as manluluwas. Wa man sila motuo nga ang ilang mga sala gihugasan na, no, sa dugo ni Kristo. So, kato wala gid toy kaluwasan nga madawat. Pero naay mga tao nga nidawat sa kaluwasan, no? Nituo nga okay, Ginoong Jesucristo, ikaw nagpasakit, nagpakamatay nako, pero imo bagyog kang tubagon ang akong mga pagampo. Pero Lord, imo bagyog kong luwason sa akong mga kalisod. Ingana, no? So nidawat nga si Ginoong Jesucristo manluluwas, pero na sila pagduha-duha mahitungod sa ilang inadlaw nga kinabuhi kung luwason bagyod sila sa ilang kalisod. Now, while kana siya nasalbar na siya igsuon, saved na siya sa grasya sa Ginoo. Pero ang pagpuyo, no, nga madaugon dili niya ma-enjoy. Kay sige man siya pagduha-duha kahadlok kulang siya sa pagtuo. Organi wala siya pagtuo nga madawat niya tanan, no, nga mga saad sa atong buhi nga Dios. So again ang pagkamatarong diha kang Kristo pinaagi sa pagtuo. So unsa ang opposite, no, sa faith? Of course, unbelief. Wala magtuo, no? And di man ini igsoon unbelief is the worst way of life. Kung ang faith is the way of life of Christians, no, it's the best way of life, ang faith, unbelief is the worst way of life. So mangutana ka, Pastor, tinuod gina pastor nga mo ginay worst way of life, unbelief. Unbelief, what is unbelief? No? Di ba mas dautan ang mamakak, di ba? Or mamatay tao, o di ba? Mas dautan na siya, no? O mangilad. Di ba mas dautan na kaysa walang kanituo. O di ba murag ako tuuna, no? Nangunon ako, di man kay ni dautan ning di lang kamo tuo kay wala man kay gipasakitan. O di ba? O pero igsuon, no, ni tinuod tanaw na nasa nanas pulong sa Ginoo sa Bible nga kini di ay di kamo tuo o magsikag kahadlok parehara namakaka, parehara nangilad ka, parehara nagpatay kag tao, nagmurder ka, parehara day na sila, no? Impierno gihapon ang padulngan. Gani tanaw nato kung unsay giingon sa Ginoo mahitungod aning mga tao nga gani una niya ipaadto sa impierno, no, the lake of fire. Tanaw nato kinsa iyang ipauna. Basahon nato igsoon diri sa Revelation 21 verse 8. But cowards, unbelievers, kita nimo na igsoon? Cowards and believers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars. O, apil yapon ang mga bakakon. Unsay makita nimo? Their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Impierno igsuon. Kinsay gilista una igsuon makita nato diha? Cowards, unbelievers. Hala, grabe igsuon, no? Kani manggong cowards, no? Fearful, no? Ug kani mga unbelievers, no? Di gatuo. Kani kakulangon ni sila, no, sa pagsalig yun nga ang buhi nga Dios maayo. Kulang sila anak nga pagsalig. Wa sila motuo nga ang atong buhi nga Dios maayo kanato. Labi pa samot pa di gyud sila motuo nga palangga tas Ginoo. Ang usa ka tawo nga puno sa kahadlok og pagduha-duha, walay pagtuo, kani sila igsuon, no? Mo sila ang usa sa mga una nga ipadala sa impierno na unsa ni nga walay pagtuo? Walay pagtuo kang Kristo. Walay pagtuo nga palangga kay tas Ginoo nga si Ginoong Jesucristo nagpakatao gyud, bugtong anak sa Dios, nagpasakit, nagpakamatay, no? Walay pagtuo ana mo nang unbelief. So kung di ka mo tuo ana igsuon, mao na ang mahimong hinungdan nga dili nimo madawat ang kapasayloan sa imong masala kay wa man kanituo sa sakripisyo ni Ginoong Jesucristo, di ba? Og mo na worst, mo di ba? Mo nang unbelief is the worst gyud, no? It's the worst way of life. Now, kung nituo na ka kang Kristo maayo, no?
Pero dapat magpadayon ang atong pagtuo sa iyang gugma nato kada adlaw. Kaya kung di ka mo tuo pud ana, unsay mahitabo sa imo, dili nimo ma-enjoy ang kada adlaw nga kinabuhi, panalangin, pabor sa Ginoo. No? Kay di man ka mudawat sa iyang himo sa imong kinabuhi nga mga paghihatag nga mga pabor o mga panalangin. Now, siguro mayon ka, pero pastor, mutuo man gyud Ginoo pastor nga iya gyud kong panalanginan, pero ngano laging wala man lagi koy gakadawat gihapon nga panalangin. Okay? So, klarohon nato ni igsuon ha kay grabe ni no daghan Kristohanon galibog ani nga. Pero tuo man ko nagampo man galing ko pero kung di man lagi ko kadawat gyud sa akong panalangin, breakthrough sa akong kinabuhi be. Now, ang pangutana ana igsuon. Tinuod ba gyud nga nituo ka nga madawat nimo ang panalangin? Kay sa imong hunahuna posible nituo ka nga tubagon imong mga pagampo, di ba? Pero pangutana mo ni, unsay imong gibuhat human ka nagampo? Unsay imong gibuhat? Unsay nasa imong hunahuna, gihuna-huna, unsay imong ginahuna, unsay imong gisulti, unsay imong mga lihok human ka nagampo? Kay kung nituog yung kaigsuon, no? Nga ang Ginoo mutubag og nitubag na sa imong mga pagampo, nituog yung kaana, unsa man sa imo, di ba? Kung okay, na kay problema for example sa kwarta, wa kay kwarta, kinahanglan kag kwarta, na kay bayron utang, unsa ba diha? Unya nagampo na kas Ginoo nga, Lord, tagai ko sa akong resources para pambayad sa utang, Lord, kay mudyo na. Na nituo ka nga gitubag yung kas pagampo sa imong pagampo. Unsa may imong gibuhat? Unsa imong ginahuna? Unsa imong gisulti? Kung ni-relax ka, ni kalma, no? Dili relax nga wa kay gibuhat but ni kalma ba, no? Wala na nagpanik, wala na mahadlok. Ni kalma ka, nituo na gyud ka nga naagid na. Di pa lang nimo makita ang solution pero naagid na. And then maminaw ka sa lihok sa Ginoo, no? Lord, ang imong provision, financial provision, ipaagi ba nimo sa ako'y muhimo, ako'y mulihok, or naay somebody nga imong kuhiton ang kasing-kasing og mo'y mo lihok mo tabang sa ako, no? Depende sa lihok sa Ginoo, no? Maminaw ka. Wa ka na mahadlok pero naminaw, no? Kay andam ka mo lihok unsay guidance, unsay leading sa Ginoo, unsay prompting. Mo nay nagpasabot igsuon nga nituog yug ka. Kay ni kalma man ka, wa na ka nagpanik, no? Now, does that mean nga wala kay buhaton? No. No, kay pwede man nga ikaw ang gamiton sa Ginoo nga i-guide ka sa Ginoo nga sige. Trabahoan ni nga trabaho kay naadiha ang tubag sa imong gipangayo nga financial provision. Sige, trabahoan ni. Or ningon ang Ginoo nga sige, adto aning tawhana kay naa siya'y ihatag sa imo. O di ba? Or adto atong imong giutangan kay andam siya nga makig-negotiate sa imo. So daghang mga pamaagi igsuon, no? Wa ta kay balo sa pamaagi sa Ginoo, nang maminaw ta, mo relax ta. Pero kung di ka mo tuo or nag-ampo ka niya, feeling ni nagtuo man ko pero sa tinudan na sa imong kasing-kasing una-una, nagpanik na ka, mangita na kag pamaagi, then timailhan na igsuon nga kulang gid imong pagtuo, no? So muna atong bantayan, tanaw nato atong eksaminon atong kaugalingon kay again ha, pagtuo ang gikinahanglan, no? Gani sa tinudan ay por mi gid mahitabo nga makatuo ta nga makadawat ta, no? Sa atong gipangayo kung nagbinuutan ta. Now, of course, magbinuutan man gid ta igsuon. Pero sa tinud-an ay tanan nimong sala gihugasan naman. Sa mata sa Ginoo buutan na ka. In other words, igsuon, wala magkinahanglan ang Ginoo nga buutan ka sa imong mga lihok, no? Nahimo kang huli balaan, no? As if wag kay sala para nga tubagon imong pagampo. Kay human na lagi kagihugasan sa imong mga sala. So buti pa sabot ana nga from time to time makasala ta, from time to time naatay mga sayop, pero tuuhi permi nga ang buhi nga Dios nalipay permi sa imo ug naminaw ug tubagon tanan nimong pagampo. Permi, no? So, pastor, bisan pag pastor og bag-o lang ko nakasala, bisan pag pastor og wa na ko ni mahimo, mo-expect gyapon ko nga panalanginan ko sa atong buhi nga Dios. Sa tubag? Yes, of course. No? Kaya ang iyang panalangin wala mag-agad unsa ka kabuutan igsuon. Ang iyang gikinahanglan sa imo pagtuo. Usbo na ako igsuon na pagtuo. Kinahanglan mo tuo ka. Now, ang mga Israelitas, no, mga Israelites, gikan sila sa Egypt. Gidala sila ni Moses, no? Dito sa disyerto, kay dadun na sila dito sa promised land. A land flowing with milk and honey. Abundant land, no?
ang land, no, kani nga yuta mo ni gisaad sa Dios, no? Yuta sa mga saad o matud pa, di ba? Mo ni gibuhat ni Moses sa ila, gidala sila, no, gikan sa Egypt, slave sila, mga ulipon sila dito, no, gihawas sila sa ilang bondage, sa ilang kalisod sa kinabuhi, and dana sila sa disyerto, kadadun na sila sa yuta sa mga saad. O, di ba? A land in abundance, flowing with milk and honey. Wow, exciting ka na igsuon, di ba? Katungan hitabo. Pero kebalo ba ka igsuon? Nga katong mga tao, katong mga generations, no, nga nigawas gikan sa Egypt, no, nga supposedly niabot ana sila sa disyerto aron mosulod sa promised land. Kato sila nga generation. Kay balo ba ka nga walay usa nila adto nakasulod sa promised land? Except kang Joshua ug kang Caleb, sila ran duha. All the others dito sila namatay sa disyerto. Ang katong ilang mga anak na moonay nakasulod sa yuta sa mga saad. Nganuman, unsay nahitabo, no? Basahon nato diri sa Hebrews chapter 4 verse 6. Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Katudang mga nakadungog una, no? Sa maing balita nga sila dadun sa Dios gikan sa Egypt, a land of slavery, to the promised land. Sila daw nga gisultihan adto wala motuo. Munang wala sila makasulod, no? Wala sila makasulod kay wala motuo because of unbelief. Sa ubang version ani, sa King James version man ni atong gibasa. Pero sa ubang version ani, because of disobedience. Pero actually, ang original gid ani King James nga giingon, disobedience sa pagtuo, no? Kay ang unbelief day igsuon, disobedience gid na siya. Kung di ka mo tuo, sama ra nga wala ka mo sunod. Di ba? Kung ay bata bitaw nga kanang sultihan nimo nga o sige, panglimpyo diha. Di siya mo tuo. Di ba? Nato nga di siya mo tuo. Meaning wa siya mo tuo sa imong command. Dili na siya mo obey. Muna nahitabo sa ila. It's their unbelief. Wa man sila mo tuo nga inana kabuutan ang buhi nga Dios sa ila. No? Inana sila kapalangga, wa sila mo tuo nga plano sa Dios, dadun sila sa promised land flowing with milk and honey. No? Now, giadtuan nila, nagpadala sila spy dito kay ipatan-aw nila, gi-check nila, tinuod man, no? Sapian kay ang mga lugar, no? Grabe kaayo ang productivity sa yuta. Nana, no? Pero unsa may nganong rasong hadlok na sila mosulod tungod sa mga higanti, mga giant didto, no? Hadlok kay sila. Gani tungod adto wala na gid sila mo tuo nga dadun sila sa Ginoo didto. Gani opposite pa ang ilang gituuhan. Diingon sila nga nasuko, no? God hates us. Nasuko ang Ginoo sa ato. Imagine. Nawa na sa Bible nga naingon ang mga Israelites nga nasuko ang Ginoo sa ila. Yes, no? In spite ha nga gidalang ibsay nang grabe nga mga milagro dito sa Egypt, gibuhat sa Ginoo. Grabe gyud, no? Para lang nga mahawas sila sa slavery, no? Mahawas sila sa pagkaulipon aron nga mahimo silang free moadto sa yuta nga gisaad sa Dios. Pero igsuon nakakita lang silang giant, no? Meaning nakalisita sila sa kalisod sa ilang adtuan ni talaw na noon unbelief, no? Di sila katuo nga kaya nila pildihon ang mga higante kay naa ang buhi nga Dios sa ilang kinabuhi. Igsuon aduna kabay susama ingon ana nga sitwasyon, no? Nga dako imong problema ang gitan-aw, no? Unya nagduha-duha o nagduda na gyud kag maluwas or molampos bagyog ka ani nga kalisod, ma-overcome ba gid nimo ni nga challenge. Kay higanti man kay ni nga problema, no? Naaba ka ana nga sitwasyon igsuon nga nalimtan na nimo unsa kabuutan ang atong buhi nga Dios sa imong kinabuhi. Nalimtan ba nimo ang mga past nimo nga mga testimonies nga gihimo sa imo sa Ginoo? Tungod lang kay nakita nimo ang imong problema karon nga giatubang bugat kayo o dako kayo higanti kay nga problema. Inana ba ang imong sitwasyon igsuon? Igsuon ayaw duha-duhai ang atong buhi nga Dios. Ayaw tuo nga wala malipay sa imo or nasuko sa imong Ginoo. Mo nang gipadalaan kag mga problema dili na tinuod igsuon. Ang mga Israelites niingon sila, God hates us, no? Tanaw nato diri sa Deuteronomy chapter 1 verse 27.
You grumbled in your tents and said, "The Lord hates us." So He brought us out of Egypt to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us. O, kita ni mo na. Grabe. No? Taliwala nga ang gibuhat sa Ginoo sa ila sa Egypt, milagro kay dako kay nga mga milagro, pero sa ingon nila, the Lord hates us lang gihapon. Igsoon, grabe, no? That's how unbelieving they were. Ha? So, igsoon, bantay taan na igsoon. Kay, kung dili ta, no, mutuuan na, unsaon naman lang paglihok sa Ginoo, no? Moto na hitabo sa ila. Kay di man gid sila mutuo. Kay tan-aw man nila pildihon gid sa mga giant, no? Wa tay mahimuan ni. Nakalimot sila nga ang Ginoo biya ang mulihok sa ilang taliwa. Si ang Ginoo ang maghatag sa ilang strength, ang mga Ginoo ang maghatag sa ilang kusog ug kaalam, no, abilidad para nga pildihon ang kaaway. Ilan ang gikalimtan tanan nga gibuhat sa Ginoo sa Egypt. Kay tungod lang sa ilang nakita, igsuon dili ta magpinarihas ana. Ha? I hope igsuon na ato ning tun-an gyud nga ayo pag pinarihas ana kay grabe kay kakapalangga sa atong buhi nga Dios. Grabe kay ang giandam sa imong kaugmaon igsuon. Bisag unsa imong sitwasyon karon, mingon ka nga, pastor, mao naman gid ni akong kinabuhi. Ayaw sulti ana igsuon. Kay sa Ginoo daghan pa kay mga butang nga wala ka masayod nga giandam ang atong buhi nga Dios. Pastor, kani akong tiguang na ko pastor or wala na mo na gid akong kinabuhi, kani akong gibati, mao na gid ni igsuon ayaw gyud igsuon, no? Kay sayop ka ana, kay ang atong buhi nga Dios daghan pa kaayo og giandam alang kanimo. Regardless unsa imong edad karon igsuon, mabata kag matiguang, mababaeng, malalaki, edukado wa edukasyon, buutan, badlungon igsuon, ang Ginoo adunay giandam nga nindot kaayo nga kinabuhi alang kanimo. A promised land, no? Mura ra siya promised land kung sa mga Israelites. Sa ato, a promised life nga giandam sa Ginoo nga mag-enjoy ka sa imong kinabuhi, adunay kalinaw, gugma sa imong kinabuhi, adunay reconciliation sa mga relationships, adunay pag-asenso og abundance, no? Mga kaalam nga magadagayday gyud nga mahimo nimo, ma-overcome nimo ang mga kalisod igsuon. Timan ina igsuon, no? Adunay dako kayong plano ang Ginoo sa imo. Ayaw duha-duhai. Kay again ha, kung gusto ginimo nga madawat, no, ang saad sa atong buhi nga Dios, pagtuo ang gikinahanglan, dili ang pagkabuutan. Although gusto sa Ginoo magbinuutan ka, pero tuuhi una nga gipasaylo ka, kay kana mo na magdala sa imo nga magbinuutan na ka, kay limpyo na biya ka, di na kaganahan mahugaw-hugaw. Pero usahay mahugawan gyapon, no, musipyat gyapon, pero ayaw kabalakaan na igsuon. Kay ang atong buhi nga Dios palangga kay katong gipakamatyan ka ni Ginoong Jesucristo, tanang sala, way nabilin, hugas tanan, no? Wipe out tanan igsuon, past, present, future sins, gihugasan. Wow, thank you Jesus. Good news na siya igsuon. Muna nga ayo na pagduha-duha, no? Makakita kang giant, ay kanlok. Relax lang, no? And tuuhi nga Lord, naalagi ni. So bantay ka, no, paminaw ka sa ilihok sa Ginoo, then flow with God ana igsuon. Now, last na lang ang pangutana igsuon, no? Sa in closing, ang pangutana siguro nimo is, how do we overcome or how do you overcome unbelief? Unsaon man nato igsuon nga dili na ka magsigi og doubt or dili na ang magpadayon ang imong pagkawalay pagtuo, no? Duha ka butang ang atong tun-an karon, no? Quick lang. Based sa word sa Ginoo igsuon, you need to remember God's benefits. Remember His benefits. Giingon diri sa Psalm 103, no, verses 2 and 3. Praise the Lord my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Kita nimo na igsuon? Ha? Praise the Lord my soul and forget not. Unsa nang forget not? Ayaw kalimot, no? Unsay dili angay nimo kalimtan? All His benefits. Ayaw kalimot sa iyang mga benepisyo. Benefits nga gihatag sa imo unsa man? Forgiveness of sins. He forgives your sins and He heals all your diseases. Igsuon nakita nimo na? Ha? Forgiveness. Ang first benefit nga imong madawat, nga imong timan-an balik-balik, forgiveness of sins. Gipasaylo na ka. Ha? Igsuon ay galimot na gipasaylo na ka. And then uban anang pagpasaylo, healing. Okay? Wow. So, dili lang pagpasaylo, healing, no? So,
apil gina sa igsoon. Timan ina, balik-balik ka na, forget not his benefits. Okay? Ayaw kalimot nga gipasaylo na ka o even ang imong mga sakit giayo na. Praise God, no? So, ingon usa na sa paagi igsuon nga dili ka magpabilin sa imong unbelief. And of course, second thing nga kinahanglan nimo aron nga maka-overcome ka sa imong unbelief, have a good opinion of God. Ha? Have a good opinion of God. Meaning, tanawa ang Ginoo nga maayo sa imo. Kato bitawng prodigal son. Inundo mo atong parable ni Jesus Christ about the prodigal son. No? Katong duha ka man nagsuon nga ang manghod, gipangayo niya ang bahin sa katigayunan sa iyang amahan, unya, iyang gidala ni anlangyaw sa salaing lugar, ug iyang giwaldas ang iyang katigayunan. No? Iyang inheritance. Ug katong nahurot na iyang kwarta, no, dito sa laing dapit, unya ang lugar patong dapita pag yun, nag-famine, no, naglisod ang panahon, nag-drought, inana, halos wa na siya makaon. Gani, nagtrabaho na lang siya dito sa babuyan, no? Pati pagkaon sa baboy, lami na tanahon, to inana siya kagutom. Now, unsa man, kabalo man taadto nga niuli man to siya, pero unsay nakapauli sa iya? Nganong nakauli siya? Nganong niuli siya? Di ba nga, di naman to siya mauli actually, kay ni layas na bigito sa iya. No? Siyempre, uwaw na sa kag maguli-uli siya. Di ba? Kung imong tanaon, yan nagong gipangayo ang iyang bahin niya, gibiyaan na niya iyang amahan, no? Ug iyang igsuon. So, pero nganong niuli siya? Unsay nakapahatag sa iyang kadasig ug kaisog nga muuli, mo humble, in other words, mo humble down aron muuli. No? Basahon nato diri sa Luke 15 verses 17 to 18. When he came to his senses, nakaamgo siya, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you." Igsuon, unsa daw nahitabuan ni? No, when he came to his senses, nakaamgo siya. Unsa iyang naamguhan? Sa ingon yaw, tanaw, basaw na to. He said, "How many of my father's hired servants have food to spare?" Kita nimo na igsuon. Meaning ana igsuon nga na hinumduman niya. No, na-imagine niya na hinumduman niya nga ang iyang amahan maayo sa iyang mga servants. Nga daghang pagkaon ihatag ang iyang amahan sa iyang mga ulipon, mga ginsakupan. Naana sa iyang hunahuna nga ang iyang amahan maayo. No? Kay niya tungod kay nakita man niya iyang amahan nga maayo, ang maayong tao ang iyang amahan. Mauna nga ingon siya nga muli ko. No? Bahala na lang ulipon lang ko pero at least dito kabalo ko nga pakanon gyud sa akong amahan. See? So good opinion of his father. Mao gyapon na sa atong buhi nga Dios igsuon. No? Last na lang gid ni no. I'm really closing here. Timan ini igsuon. If you have a good opinion of God, no, maayo imong pagtan-aw sa Ginoo nga buutan man gyud ang Ginoo. God is always good to me, no? Dili lang sa ubang tawo ha, to me. Ana, no? God is always good. He is a loving God. He loves me. When you have a good opinion of God, no, maayo mong hunahuna sa Ginoo, igsuon, makita nimo, no, nga mobalik ka. Okay? Para atong prodigal son, nibalik siya sa sabakan sa iyang amahan. Gani, nibalik siya nga ingon siya nga, okay ra bahalag, ulipon nako, servant lang ko. Basta kay didto kay balo ko pakanon gyud sa akong amahan. Pero katong nibalik siya, unsay gibuhat sa iyang amahan igsuon. Dili kontento ang amahan nga pakanon lang siya kay love kay siya sa iyang amahan. No? So na-realize sa anak nga palangga gyud ko sa akong amahan. Kay ngano man, syempre di lang nga tagaan siya pagkaon kun dili gipistahan pa gid siya, unya gi-restore, gibalik sa iyang katungod isip anak, no? Ring on his finger, sandals on his feet, no? Clothing katong para gyud nga pang prinsipe, no, or pang anak sa iyang amahan gyud nga sapot. So ingon ana igsuon ang atong buhi nga Dios. Palangga kay ka, and you need to have a good opinion of him, no, nga buutan siya sa imo, no. Hunahuna gyud na permi kay kung muna imong hunahunaon igsuon nga palangga kay ka, ang mahitabuan na igsuon dili ka magpalayo sa Dios. Ang mahitabuan na mutuo ka nga iyag yung buhaton ang iyang gisaad diha nimo. Ug that is, so may tawagan na, faith. Di ba mo na faith? Nga nituo ka nga, yan magyubuhaton. Why?
because you believe He is a good God. He is a loving God. He is a loving Father to you. So, ingon ana igsuon, no, how to overcome unbelief. So igsuon, I hope you're receiving this revelation, no, and akong iampo nga imo gining dawaton igsuon nga kamatuoran nga palangga kay ka sa atong buhi nga Dios. Ang gikinahanglan, no, our way of life is faith. Tuo, pagtuog yun nga ang imong buhi nga Dios palangga kay ka sa Ginoong Hesukristo, gipakamatyan na ka, no, gibayaran na imong mga sala aron nga ikaw karon makakinabuhi sa madaugon ug madagayaon nga kinabuhi igsuon kay palangga ka sa atong buhi nga Dios. Amen. Ug aron makasiguro ta igsuon nga imog yung madawat ang pasalig ug saad, no, promises sa atong buhi nga Dios, ato ning iampo nga importante kay nga prayer of faith in Christ Jesus. Come on, pray this with me. Lord Jesus, you are my Savior. You suffered and died for me. Your wounds are for my healing. Your blood washed away all my sins. You died but now alive in victory. Now I can live your life of victory. Thank you, Jesus, for loving me. Amen, amen. Igsuon, kung imo tong giampo nga pagampo, first time nimo, assured ka na, no, nga imo nang gidawat sa Ginoong Hesukristo, tuuhi igsuon nga imo nang gidawat sa Ginoong Hesukristo ug siya na ang imong manluluwas, no, Dios sa imong kinabuhi, ug nakadawat ka na, no, sa kaluwasan. Ug buti pasabot ani igsuon nga ma-enjoy na nimo ang tanan nga mga saad sa atong buhi nga Dios, no, madaugon nga kinabuhi. Praise God, no. So padayon ani nga pagtuo igsuon, kung aduna kay mga testimonies, i-share nato na, no, share diri sa atong ministry aron nga ma-inspire pod ang uban nga masayod nga wow, nagyud kay kasinatian sa atong buhi nga Dios. Amen. Thank you, Jesus, no. So let's close with a prayer igsuon. Langitong Amahan, salamat kay nga ikaw nagauban kanamo kanunay, nagpahinumdom nga Ginoo, palangga kay minimo, pinaagi ni Kristo siya, nagpasakit, nagpakamatay alang kanamo. O Ginoo, nasabtan namo karon nga kinahanglan gyud ang among pagtuo, Ginoo, aron nga Amahan nga diha kanimo motuo kami, aron nga madawat namo kung unsa ang mga gisaad nimo alang kanamo ug ma-enjoy namo kining tanan nga imong mga promises ug ang imong mga ipasalig kanamo, Ginoo, kay ikaw dili gyud mapakyas sa imong mga saad. Salamat kay Amahan. Ug Amahan, akong giampo ang akong mga igsuon karon nga naminaw nga sa matag usa kanamo nga makadawat sa tanan nga mga panalangin pabor gikan kanimo, motuo gayud nga ikaw gyud ang magahatag sa among health and healing, no, healing sa among mga sakit, amo kining gidawat karon, Amahan, kay by Jesus wounds we are healed. Akong gideclare ang healing sa tanan nga adunay sakit karon. Even Amahan, akong gideclare usab provision, financial provision sa mga adunay mga kalisod sa panudlanan, sa pangwarta. Kay Jesus became poor that we may be made rich. Thank you, Jesus. Amahan, akong giampo nga usab ang among mga minhas kinabuhi ug kaming tanan hatagan nimo sa imong protection, no, by the blood of Jesus we are protected, kay kami imong mga pinalangga ug imong mga anak. And langitong Amahan, among gideclare ang among kadaugan sa tanan namong pagabuhaton, pinasahi nga kaalam, magadagayday ug in abundance kanamo, so that we can overcome all challenges sa among kinabuhi. And I declare in Jesus name nga kaming tanan nga namina ug nagdawat karon sa imong pulong, Amahan, ang imong revelation, makatagamtam gayud og kinabuhi nga madagayaon, madaugon ug magaglorify, maghatag og himaya sa imong ngalan ang Amahan ug sa imong anak nga si Jesus. Salamat kaayo, Amahan, sa imong presensya sa among kinabuhi ug sa among pamilya. Kining tanan among gipasalamatan, pinaagi ni Ginoong Hesukristo ang among buhi nga Dios ug manunubos. Amen, amen, amen. Igsuon, padayon sa pagtuo sa pagdawat sa tanang mga saad sa atong buhi nga Dios. God bless you. I'll see you next week.